trabaho, no? So, ayun po, doon ko po na-realize na why not i-try ko sa IOM Worldwide, no? Pero alam mo yun, na somehow, habang tuloy-tuloy po yung ganong sistema na nakakapakinig ako, na hindi ko po intensyon na makinig talaga. Pero dahil wala kasi akong choice, di ba, nakakapakinig ako talagang it inspires me from time to time, 'di ba? Yung dapat di ko naman na alam mo yun ma-inspire kasi hindi ka naman kasali, 'di ba? Pwedeng si mentor ano na lang ma-inspire diyan, si mentor Salvacion na lang, siya naman ang member diyan, 'di ba? Pwede naman si mentor ano na lang, mentor Arlene, 'di ba? Sila na lang ma-inspire diyan kasi sila member naman na sila. Pero alam niyo po 'yun, as time goes by na nakikinig ako sa mga training, talaga na-inspire ako. 'Di ba sabi ko, bakit ako nai-inspire? Bakit ako? Hindi naman ako member diyan, 'di ba? And you know what, no, mga mentors, talagang sinabi ko siya sa mga kasama ko din. Dumami po kasi yung mga nag-a-assist niyan. Kaya po nagkaroon bigla ng, nung time na yun, nagkaroon po ng IBC Naga, 'di ba? Sinabi ko din sa mga kasama ko na, uy, alam mo ba, I am worldwide, ganyan, parang sinabi ko yung feelings ko na ganda pala mag-I am worldwide. Sila, hindi naman sila na natutuwa, di ba? Parang hindi kami parehas ng mind, di ba? Yung ganon. Kaya never ko na sinabi kahit kanino, as in anyone, even kay Mentor Ben, hindi ko sinabi na gusto ko mag-I am worldwide. Sa sarili ko na lang. And of course, sinabi ko kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit ako nagkaka-interest sa IOM Worldwide? Dati ayoko naman nito, di ba? Kasi, alam mo yon, doon ko po na-realize na why not me? 'Di ba? Why not? 'Di ba? Maybe God is calling me. 'Di ba? Kasi ikaw, swerte mo kung may mga mentors ka na kinulit-kulit ka before, sige, follow up sa'yo kahit na, 'di ba? May ganun pang moment, 'di ba? Meron po ba dito, no? Yung na-invite ka tapos kinulit ka ng kinulit kaya ka pa-join, 'di ba? You're so blessed. 'Di ba? Kasi po ako noong time na yun gusto ko kasi wala man nangungulit sa akin, parang na-inspire lang ako, nataniman ako, alam mo 'yun, ganyan. So, alam mo 'yun, um, may na-vision din po kasi ako dito, eh, no? So, patay po ako dyan, vision. Pag may na-vision ka sa iyong worldwide, huwag mo hayaang ikaw lang din ang pumuksa ng na-vision mo. 'Di ba? Kasi hindi po lahat ng tao nagkaka-vision or something, 'di ba? And when God gives you a vision, He gives provision. Okay? So, grabe po ang na-vision ko sa iyong worldwide. Imagine mo po, habang nag-work po ako, work po talaga yun, no? Tapos nag-aaral po ako. Online lang naman siya, kaya naisasabay ko. So, alam mo yun, may vision ako na yayaman daw ako, no? Tapos magkakakotse, mga ganyang bagay, no? So, pinangawakan ko siya kahit di ko naman saan ako kukuha, di ba? Parang ganon. So, alam mo, pinag-pray ko talaga po siya. And I believe in this verse, yung Mark 11 verse 24. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours through faith. Talaga naniwala po ako. Sabi ko, Lord, gusto ko na maging member. Pero paano ko sasabihin gusto ko mag-member? Eh, wala nga akong pang member. Di ba? Ang tindi. Di ba? Alam niyo po yung kahit yung sino po dito nakaka-upper, 5'6", congratulations. No, ako kahit 5'6", wala talaga ako may labas. Imagine niyo po 2 years, more than 2 years nagtatrabaho pero walang 5'6", walang ipon. Kaya really understand those people, yung mga nasa labas na hindi pa member sa IOM Worldwide, na even 5'6", nahirapan gawa ng paraan. Kasi that's the life. That's the real life. Ang hirap po talaga umipon, mag-ipon. Ang hirap talaga mag-ano ng pera kapag ka work lang inaasahan ng sahod, 'di ba? Pero alam mo po 'yun, talagang si Lord po gumagawa talaga siya ng mga bagay-bagay, no? Talagang kayang-kaya niya gawa ng paraan lahat ng bagay. Alam niyo po, nakapangutang po ako ng pang-member ko. 'Di ba? Naging member po tayo. Tapos ang matindi po niyan, pinag-pray ko talaga Jade. Nag-Jade talaga ako. Pero wala po akong ano, IBP session pa or what. Pero napakinggan ko, gusto ko talaga ng Jade. And that is comes from ano talaga, utang, 'di ba? And alam niyo po, no, ito po yung mga mentors ko, direct mentors, ayan po si Mentor Ven, tapos ang dami pong mag-guide sa atin dito mga mentors. Kaya kung ikaw, bago ka pala, huwag ka matakot na gawin sa iyong worldwide kasi nga, hindi mo ito gagawin mag-isa. 'Di ba? Unlike sa, alam mo yun, mag-traditional business ka, tapos, o kaya kahit nga po sabihin mo mag-aral ka, di ba sarili, kanya-kanya, di ba? Feature mo lang ang mag-ano sa'yo, pero bawal ka mangopya. Di ba? Pero dito po grabe yung mga mentors na to, kahit di mo kadugo, kahit hindi mo kaano-ano, imagine mo yung mentor mo, gusto niya umasenso ka. Di ba? Kahit di naman kayo ko, sino ka ba? Kaano-ano ka ba niya? Di ba? Pero gusto niya talaga na maging successful ka. So, ayan po, ito po ang isa sa pinaka-best decision na nangyari, no? Na first, ano ko po, trial na nag-experience ko sa IOM Worldwide kasi kaka-join ko pa lang. Itong malupit, no po. Fourth year college po ako nito. So, as in, pasukan na po kasi ano po ako nag-join eh, June. So, July, August, papasok na yan. Bigla po nag-declare ng offline na. 'Di ba? From online school, yung sa cellphone ka lang mag-aral, tapos biglang mag-offline. Sabi ko, Dapat sino?
Sino magbabayad ng inutang ko, 'di ba? Yung ganyan. At saka iba ang na-vision ko sa I Am Worldwide, no? Kaya dito pa lang po I really decide. Kaya sabi po dito, no, decisions are the hardest thing to make, especially when it is a choice between where you should be and where you wanted to be. Ako po, pangarap ko po talaga mag-teacher. Kaya inaral ko po talaga education, pagiging teacher. 'Di ba? Since bata hanggang tumanda, yun talaga ang mind ko, magte-teacher ako. Kasi yun din ang sabi ng parents ko na para stable ang trabaho mo, yung pagpasok mo ng dalaga sa pagiging teacher, lalabas ka doon, dala ka talaga, 'di ba? Kasi hanggang pagtanda, pwede ka maging teacher, may mga ganun, 'di ba po? So, yun po ang pangarap ko lang din before. And then, syempre, alam mo yun, dito ako nadala ni IOM Worldwide, nag-decide po ako for the last year, ayan po, no, dapat last year ko na sa school. I mean, yes po, no, fourth year college, last ko na yun, magde-demo na, tas thesis na yun na lang naman po yun eh, no? Ito po kasi pinanghawakan ko, a lot can happen, a lot can change in a year. 'Di ba? So, ang pangarap ng magulang natin talaga or pangarap ng magulang ko sa akin makapagtapos ng pag-aaral, 'di ba? Gano'n naman talaga, no? Kaya ako po, tinapos ko talaga. Tinapos ko na ng tuluyan. Hindi ko na tinuloy. Ayan po, hindi ba ako proud doon, na ako po, eh, if by chance, pwede ko naman siya balikan. Pero for me kasi, ang eskwela, pwede ko siyang balikan, pero ang time, hindi na. Again, yung parents ko po, sobrang hindi na talaga sila bata. 'Di ba? Ako po, titignan ng bata, pero yung magulang ko, hindi na kasi sila bata. Eh, nakita ko po sa yung worldwide as a chance na pwede ako makagive back sa kanila as soon as possible. Kailangan kasi makagive back ako, gusto ko ASAP. 'Di ba? And of course, ayan po, alam niyo po, una ko nag-achieve sa yung worldwide, syempre naging fully paid po yung inutang natin na Jade. 'Di ba? Yan po, minessage ko po yung sarili ko dyan. Pay Jade, congrats self, 'di ba? Grabe po yan, no? And of course, alam niyo po na nag-start po ako dito, no? Ayan. So, sino po ba dito galing din sa utang ang pinang member? May ganun po ba dito? Kaya po yung nag-member ako. Oh. Yan, type 3 po ako. Sino pong nangutang dito ng pang-member? 'Di ba? Wala pong problema diyan, no? Basta bayaran, 'di ba? Ayan, no? Kasi minsan talaga pag wala tayo, 'di ba? Nangungutang naman talaga tayo and all. Kaya highly suggest ko din 'yan sa mga nakakausap ko from time to time. Pwede ka mangutang, gawin mo ng paraan, pero wag ka sa akin mangutang. Ganun din mo yung mga clients mo, no? So, ayun po, nakabayad tayo ng utang. Pero alam niyo po, nung nag-start po ako, sobrang tindi talaga. 'Di ba? Alam mo yung parang wala talaga nagjo-joy, seryoso ba? Oo, na yung parang inisip ko, cute naman ako, maganda naman ako, 'di ba? Bakit parang walang nagjo-join? Tapos, alam mo yun, ang dami mo namang kinakausap. Sino po nakaka-experience ito right now? Yung parang ang dami mo kinakausap, pero bakit lahat sila ayaw nila? 'Di ba? Yung kumausap ka ng 10, 11 ayaw. Tapos, sobra, ayaw ng 11. So, alam mo yun, it's a part pala talaga ng proseso. 'Di ba? Doon ka pala tatatag. And of course, dahil baka siguro may kulang pa. 'Di ba? Kasi nung mga moment na 'yan, talagang binigyan po ako ng task ng mentor ko. Lahat po 'yun sinunod ko, 'di ba? Yes, mentor tayo. Kailangan ko mausap ng everyday 5 talks. Kung wala akong mahanap sa talks na 5 online, lalabas talaga ako. Kailangan lumabas. 'Di ba? So, ilan pa lang po yung mga pictures na 'yan. Sa dami po na 'yan. Yan lahat po 'yan, no? Baka mag-inquire yan sa'yo, hindi yan nag-join sa akin lahat. May mga pulis, may mga kumakain kung saan. Talaga approach ko po yan, ate, kuya, di ba, yung gano'n eh. Tapos pinapresentan ko pa, tapos lahat, no. Di ba? Walang nag-join pero tuloy-tuloy lang talaga. And yun po, no, hindi po lahat nagtutuloy-tuloy. Minsan isang reject lang, ayaw na. Di ba? Gusto ata walang mag-reject sa kanya. Hindi man pwede yun, no? Sino po dito hindi nare-reject? Pag hindi ka daw po pala nare-reject, hindi mo ginagawa yung negosyo. Oo. So, wag kang matuwa na, yes, hindi ako nare-reject. Wala ka lang kausap. Kailangan dami mo ng kausap. Okay? So, ayun po. Actually, pumunta po ako ng Naga Bicol kasi during that time, ito po, ano po ako sa IOM Worldwide. Pinili ko sa IOM Worldwide kasi mag fourth year college po ako. Kaya nagalit din yung parents ko. Nagalit po yung family ko sa akin. Lalo yung mga kapatid ko na ano ba yan, last year na lang. Nag-iintindihan ko po sila kasi they really love me. Concerned sila sa akin sa life ko, no? Gusto nila na baga, pag di daw ako masenso dito, pwede daw ako magturo. Na, for me, no. Ang mindset ko, kaya ako mag-I am World kasi dito ako asenso. Di ba? So, by any chance, pwede ko yung balikan. Pero gusto ko muna talaga, alam mo yun, ma-experience ko yung gusto ko makuha sa I am Worldwide. So, dito po, nagpunta ako sa Naga, kahit di ako taga-Naga. Ang mentor ko po kasi taga-Naga. So, diyan po, ayan po yung mga taong yan. Hindi ko po yung downlines. Sila po yung mga walang mga mentor. Tapos sila po yung mga napag-practice sa natin. Sila po yung na-talk natin, na-training natin. Kaya grateful po ako sa mga Bicolano na yan, no? So, ayan po, diyan po nakakapagpa-closing tayo. I mean, nakakapagpa-member talaga ako ng mga higher packages. Sabi ko, bakit pagka hindi ko
pag hindi ko client, ang lakas ko magpa-J. Pero pag client ko, wala na. Di ba? Parang kahit copper, pahirapan. Pero pag client ng iba, ang galing, di ba? Kasi may mga feeling kasi tayo, no? Na most of the time may fear of loss. Di ba? Yung parang pag client natin, masyado tayong ano, no? Pero pag client ng iba kasi maluwag tayo mag-talk. So, isa po yan sa learnings ko na during the time. Ayan po yung mga taong yan, no? Natutunan natin talaga na, alam mo yun, mag-offline, na mag-talk and mag-present and everything, no? So, yan po, during that first year ko sa IOM Worldwide, ito po yung mga na-achieve natin and then nagkaroon po tayo ng team natin, no, na ongoing din. Talagang, alam mo, yung binibuild natin from time to time, which is Gracious Phenomenals, no? Pinag-isipan talaga yung team, no? Kasi pangalan ko po ay Grace, kaya Gracious na lang natin. Tapos galing ako sa Phenomenal, kaya Phenomenals, diba? Gracious Phenomenals. So, ito po, alam mo yung pinagdududahan ko before na-experience na natin. No? Simula nung pinagdudahan ko yung duda ko, na-experience tuloy natin. No? Kaya ngayon, kung nagdududa ka sa sarili mo na kaya ko ba, pagdudahan mo yung pinag-iisipan mo kaya mo ba, isipin mo na kaya mo talaga. 'Di ba? Kasi po ito, no, minsan 100,000, minsan 20, ano ba to, nahihilo kasi ako sa gantong check kasi 220 224,000 or minsan po 156. Oo, minsan 125, minsan 106, 'di ba? Minsan 122, 143, minsan naman 20,000 lang a week, pero not bad na maka-experience ka na ganito na hindi lang isang beses. 'Di ba, yung paulit-ulit kang puwedeng kumita ng ganito sa IOM Worldwide na take note, isang beses ka lang naman namumuhunan. Eh, hindi pa po kasama dito yung mga benta-benta natin sa barley kasi 'di ba directly naman yun makukuha mo naman diretso sa bulsa mo, 'di ba? So ito po yung recently ko po na-encash yung 111,000. 'Di ba, na grabe po sa yung worldwide talaga 'no, nakapangalan sa'kin. Kaya minsan ang dami ko rin po napa-prospect sa BDO 'di ba, pagka abot ka ng abot ng cheque mo na, "Ano ba 'to ma'am sa I am World?" Gaganyanin ka 'no. So, "Ay ate, i-add kita, i-add mo na lang ako, i-send ko sa'yo ang information." 'Di ba? So, prospect. Okay, so ito po 'no, more than the digit na nakikita niyo po, yun po yung talagang bukod sa earnings na yan 'no, yung na-earn ko po talaga dito is yung experience sa Yum Worldwide na mas naging persistent ka, 'di ba, magtuloy-tuloy ka and all 'no. So aside from that, bukod sa earnings, alam niyo po, nung nag-start ako sa Yum Worldwide, ang pinakagusto ko pong mangyari sa buhay ko yung so far 'no, yung pinaka parang short term goal ko, makabili akong cellphone na maayos tapos eto laptop. Kasi nag-aaral ako, imagine mo eduk walang laptop. Oo, gano'n talaga. Education ang course ko pero walang laptop, 'di ba? Uso pa no'n ang piso hulog-hulog, gano'n, sa computer, gano'n. Ta's minsan nanghihiram, 'di ba? So, ito po, pinag-ipunan ko makabili. Kaya ko na bumili during that time. Pero alam niyo, naglabas si company ng libre. Libre po ito. Gamit kong MacBook right now, up until now. Magto 2 years na to sa akin, no? Itong MacBook Air, libre. 'Di ba? Para sa mga youth. Kaya kung may mga youth po kayong kakilala, naku, hindi pwede pa cute-cute lang, 'di ba? Dapat i-ano niyo na dito sa yung worldwide. No? So, ang lakas wala makaganda ng ano, MacBook Air. Ito po ang gamit ko ngayon. Ayan, hindi na ako bumili, 'di ba? Libre na eh. And of course, another incentive, ito po yung sa South Korea, 'di ba? Sa Team Blast po ito. So, pamigay ni mentor, may 5 days and 4 nights. Ito po yung first time travel ko in my entire life, 'di ba? So, grabe po experience na to kasi alam mo yun, akala ko sa K-drama ko lang makikita yung mga ganyan cherry blossom, yung mga ganun-ganon, mga sangyup, kimchi. Wala pong sinabi ang sangyup dito sa Pilipinas pagdating sa Korea. Ay, grabe talaga po. Sino po nakasama nito? Grabe, no? Iba po ang level doon talaga. More than sa nai-imagine mo, mai-exceed yan. 'Di ba? So 5 days doon wala pong ginawa, talagang nagmaganda lang talaga ako do'n 'no, ta's kain tulog ganyan. Ta's nasundan pa po 'yan ng Hong Kong and Macau, last year po ito, October, 'di ba? And then recently nasundan, ito po magkakasama po kami nila Mentor si Carl, Mentor Michelle, Mentor Jeanette, 'di ba? Do'n po kami sa ano nagkita sa Disney, 'di ba? So nahilo na ako do'n sa mga rides, sobrang nakakahilo kasi. Ayun, pero sobrang saya, 'di ba? Ta's yung mga pagkain sobrang sarap, alam mo yung parang ayoko na, 'di ba, yung parang kakain na naman, yung gano'n, 'di ba? Pero grabe po, imaginin mo libre. Ito pong unang travel ko sa Hong Kong and Macau, kay Mentor Kat naman po ito galing sa Team Fairs, 'di ba? So, ayun po ang maganda ngayon recently yung Hong Kong, may nakasama na po tayong direct diyan. Ito po yung isa sa mga nagtiwala sa atin sa business, na college ano ko lang din po siya, schoolmate ko lang siya before na naging HR siya by profession, ta's naging full-time na po siya right now si Mentor Wem. So, ang saya lang kasi alam mo yung before na ako lang mag-isa na
happy-happy ako. Mas happy pala siya kapag may kasama ka ng downlines, 'di ba? Mentor si Car, ibang feeling kapag ang dami mo nang kasama. Kaya yun ang next goal ko, yung kasing dami na ako ng Team Steadfast, no? Kapag may incentive, talagang ano, no? And ayan po, nasundan po yan this coming, ano, no? September 18, I think. Yun po ang next alis. Going to Singapore naman. Kasali din po tayo doon. Thanks God, no? Grabe talaga si Lord, no? And ayan po, another thing, ito po yung mga bagay na nabibili natin. Nakabili po tayo fully paid, no? iPhone 15 Pro Max, Gucci belt, yung mga ganyan na, to be honest po, before, yung mga tingin ko sa mga ganyan, nung time na yun, na sabi ko sa mga friends ko pa, nung hindi pa po ako IM, no? Sabi ko, kahit anong yaman ko, hindi ako bibili ng mga ganyan, mga mamahalin, ganyan. Pang ano lang naman yan, di ba? Alam mo yung nilalason mo pa yung mga kaibigan mo, yung utak nila. No? Kasi, ganun pala ako mag-isip. Gawa nang wala akong pambili. Di ba? Yung parang basher ka ng mga mamahalin, wala lang pambili, no? Pero nung time na may pambili na ako, nakakabili na ako. Di ba? And of course, grabe po na ito po yung isa sa mga happy na experience ko din with Ayong Worldwide, yung naiso-surprise ko yung parents ko. Nagagawa ko na silang mapa-foot spa, hand spa, wallet spa, pati bulsa, lahat na na-spa. Oo, kasi talagang yun lang nila hindi sa na-experience na from time to time napapa-nails ko na sila, hindi na marumi yung mga kuko, tapos mapaputs pa, ganyan. And then yung birthday ng papa ko last year, 77, ano po, grabe, um, all expenses by I Am Worldwide, syempre sa income po natin, pinapunta ko lahat ng family na lang niya, family namin, no? Tapos ito po yung mama ko, sobrang happy niya, no? Mas random gift lang. Minsan payong, di ba? Minsan hanger. Yung hanger po na yun, 10,000 po yan. Pinalibutan ko po yan ng tigi 1,000. Kaya sobrang saya talaga ng mama ko yan. Di ba? So, ayan. Aside from that, ito po yung family ko, no? Na dati ang hirap talaga mapabisay. Walang ka-support-support yan. Hindi mo talaga yan maaano. Parang basta, di ba? And somehow, understandable naman. Kasi hindi naman nila nakita si Ayom Worldwide, no? Kaya wag ka magdamdam. Kunyari yung family mo right now, hindi pa ganun ka-supportive. Laging bala ka dyan, di ba? Parang bala ka kung gagawin mo yan, di ba? Isa rin sila sa mga silent supporter mo din eh. Siyempre, pinagpipray ka din ng mga yan, di ba? Kaya ngayon, sobrang supportive po niyan. And most of them, talagang nagpa-member po. 'Di ba? So, yung mga dating ayaw-ayaw, negative, no? Sa una lang talaga yan. 'Di ba? Baka nga dati ikaw negative ka din eh. 'Di ba? So, ayan po, at the age of 22, nagkaroon po tayo ng sarili nating brand new car. Ito po yung Toyota Race na up until now na dinadrive po natin na alam niyo po sa family namin, ako lang po ang may kotse. 'Di ba? And hindi po ako nagmamalaki or what, pero parang ganun na nga. Kumbaga, syempre, it's a privilege and honor, 'di ba, sa family namin na magkaroon na kami ng kotse. Kaya hindi kami kasya. Kaya ang ginawa ko, nag-member na yung mga kapatid ko, kailangan magkakotse din kayo sa I Am Worldwide kasi siksikan tayo dito. Ayan. So, grabe po, no, na usually kasi, di ba, mga may sasakyan, either anak ng mayaman, no, sa ganyang edad, no, anak ka ng mayaman, o kaya anak ka ng artista, o kaya artista ka. Di ba? Kaya minsan pag nagpapakawash ako, akala nila artista, no? Eh, pagtingin nila, ay, di pala artista. Mukha lang, di ba? Ay, wala pong ganun, joke lang. So, ayun po, sobrang happy ng parents ko, no? Since umuwi na po ako from Naga, more than a year po, wala po akong uwian from Bicol. Talagang doon po ako nanatili kasi nga ayaw nila mag-IM ako. So, pag uwi ko po sa Manila, yan na po yung surprise ko sa kanila. Pinapunta ko po sila sa casa, doon namin meet up. Tapos, ayun na, may nilabas na akong kotse. So, sabi ng papa ko sa akin, ano ba tong kalokohan mo? Wala naman tayong parking. Di ba? Yun agad ang ayan, pero sobrang happy talaga nila. Umiyak pa yung parents ko po diyan. Talagang, alam mo yun, yung hindi po talaga mabayaran ng saya, di ba? Yung na-experience po nila. Na yun naman talaga ang goal ko una pa lang, di ba? Yung makagive back ako sa kanila. Kaya naman, syempre, somehow, sinundan po natin yan, no, ng pa-travel sa parents ko. Ito po, hindi na to incentive ng kumpanya. Libre po ito ni Grace sa parents natin na first time ever kasi nila to sa tanang buhay po nila. And sa kanila naman, hindi naman na to big deal. Kumbaga, hindi nila to nirequest sa akin ever since na maganto-ganto. Talagang plinano ko, kulang na nga lang po ibitbiting ko sila kasi ayaw pa nga nila ng mga ganto-ganto. Pero gusto ko may experience sila. Lalo na po yung papa ko na never pa nakatry ng eroplano. Na hindi naman big deal sa kanya, wala naman siya pakialam doon. Pero gusto ko talaga may experience niya. Kaya ayun, nagburakay po kami for 5 days. No, grabe po ang Dito kay Lola. experience.
Opo, 'di ba? Tapos, sobrang saya talaga nila diyan na hindi po alam mo yun, wala sila iniintindi, nagta-travel lang. Yung mama ko po kasi 'pag nakaka-eroplano siya, either may emergency na sa Mindanao, 'di ba? Yung mga gano'n laging malungkot, 'di ba? May namatay, may ano, sobrang nakakalungkot lang. Kaya ngayon nung nag-eroplano siya, sabi ko, "Chill ka lang ma," 'di ba? Wala kang iisipin, ganyan. So, ayan po, no, na-experience natin sa kanila na for sure kung wala pa ako sa hindi ko ma ano, baka hindi ko mapaiboracay ang sarili ko, kahit sarili ko na lang. 'Di ba? Kaya buti na lang nag-IOM Worldwide tayo, no? So, may chance na maka-give back tayo sa parents as soon as possible. So, the result happens because siyempre, ito po, no, short tips na lang po tayo, no? I market our products effectively. 'Di ba? Paano mo may ma-market ang products mo effectively kung ikaw hindi ka umiinom? 'Di ba? So, sino po dito umiinom ng barley? Type, I am, 'di ba? Kasi alam niyo po before, kaya hirap ako mag-market ng products kasi hindi po ako umiinom. Unang-unang reason, syempre wala akong pambili. Pangalawa, ang reason ko po nun, hindi ko gusto ang lasa. Arte talaga. Alam mo yung kaya naman inumin, no? Nag-inarte pa, di ba? So, nung time na yun, parang nagkasakit ako. Nung barley lang talaga nakatulong. So, grabe po, no? Iba pala talaga kapag sold out ka sa product na binibenta mo. Mas maima-market mo siya effectively. Wala nang uskus balukos na kailangan. Sobrang kabisado mo, pati ugat ng barley, lahat. Hindi, kailangan maging solid fan ka. Kailangan ikaw mismo, alam mo yung lasa, alam mo yung effect, alam mo mismo sa sarili mo na maganda yung produkto na binibenta mo. 'Di ba? And we're so blessed na yung barley natin, hindi talaga siya basta-basta eh. 'Di ba? Na literal makakatulong ka sa ibang tao. Na dumating po yung time, dami ko natutulungan sa barley, pero still ako hindi ko uminom ng barley. 'Di ba? Saklap, no? Pero dapat pala talaga as time goes by, everyday kailangan mo uminom ng products natin, lalo na yung barley. Kasi ang hirap magsalita kapag ka magpe-present ka, uubo-ubo ka, no? Magpe-present ka, tapos ano-ano ka, no? May halak ka, 'di ba? May mga ganyan. Paano nila ano, na maganda yung barley mo? 'Di ba na-experience ko po yun, talaga nakakahiya. Uy, ayoko na. Yung magpe-present ka tapos may halak ka pa, no, may kasama pang ano, may pa-fireworks ka pa sa lalamunan, 'di ba? So, always drink barley, mga mentors, no? Para ma-market na yun ang product. And then, always do closing a deal. Ayan po, every day. Talagang from time to time, lagi ka mag-closing a deal. Kung wala kang ma-close ng deal, wala. Mahirap. Wala kang pay-in, 'di ba? And then, of course, building my team, 'di ba? Kailangan talaga nabibuild tayo ng team natin dito. Kasi kung gusto mo lang mag-pay na mag-pay in, edi pag ano na lang daw, magbenta ka na lang daw ng mga lupain, mas malaki pang ano mo komisyon. 'Di ba? Kung gusto mo lang naman, 'di ba? Kung gusto mo lang pala, ayoko mag-build ng team men, so gusto ko lang mag-pay in ng pay in. Eh di mag-ano ka na lang. Magbenta ka ng mga ano, kotse o ng bahay, house and lot, ganyan, 'di ba? Which is, ang maganda kasi po sa pagbibuild ng team sa IOM Worldwide, you create a positive income. Kasi talagang ngayon, siguro ngayon bata ka pa, no? Mukha ka lang siguro bata or what. Pero darating kasi ang time hindi mo na kaya magtrabaho. Hindi mo na kaya, parang gusto mo na lang mag-farm, gusto mo na lang magmuni-muni, no? Pero paano mo gagawa yung wala ka namang income, no? By building your team, di ba? Mag-create kasi tayo ng passive. Alright? And ito po, no? Some tips, no, na I hope matandaan nyo. Dapat po ito is 32C. Hindi na, 3C na lang. Pinaka kailangan natin sa business. Di ba? Okay, so don't ever forget, no? Patay po ako ng number one, confidence. Gusto ko tandaan nyo yung 3C na iiwan ko right now, no? Confidence. Patay po ako dyan sa chat box confidence. Kasi alam niyo po sa business natin, kung wala kang confidence, no, mas mahirapan ka. And normally, kapag bago ka, kung nature mo talaga, yung personality mo means, mahihain kasi ako, that's okay, that's fine. Pero alam mo, nababago yan. Huwag mo hayaan na forever, ganyan, mahihain ka na lang. Di ba? Kasi ako po, before mahihain din po ako, hindi lang po halata, di ba? Baga, may, may ganun talagang moment na may mahihain ka, pero dapat yung confidence mo doing the business, hindi ka mahiya. Di ba? Kasi ang hirap po maniwala sa isang tao, walang tiwala sa kanyang ginagawa. Di ba? Imagine mo yung magbenta ka, okay, mag-invite ka, try mo mag-invite, tapos mahihiya ka. Di ba? Dapat yung confidence mo, yun yung bibilin kasi sa iyo eh. Di ba? Na confident kasi sinasabi mo, the more you are confident, the more na maraming tao maniniwala sa iyo. Di ba? Imagine mo yung mga scammer. Sobrang confident nun pag nagtawag yan. Talagang confident sila sa sinasabi nila. Pero yun, paloloko yun. Di ba? Confident pa. So tayo dito, wala ka naman lolokohin dito. Makakatulong ka pa nga. Pero ba't nahihiya ka? Di ba? Even sa pag-abot ng flyers, bakit mahihiya ka? Di ba? Kung ma-reject ka, hindi ka naman nabawasan ng tenga. Mabawasan ka ba ng pilik mata pagka sinabi nila, ayoko, okay lang, di ba? Maganda ka pa rin naman.
'Di ba? So, walang nababawas sa humans. Alright? So, pag confident ka, yan nga po, sabi dito, nobody is born confident. Confidence is a skill and you can earn it. Again, kung mahihain ka right now, that's okay. Pero wag ka pumayag na next day, ganyan ka pa rin. Okay? Kailangan may nare-regain tayo at least konti lang, kahit everyday, may ma-regain kang confidence, kahit 1% a day. 'Di ba? Para ma-accumulate talagang lumalim yung confidence mo. Hindi naman bukas, 'di ba? After natin ito, dahil sinabi mo confident ka, mamaya confident ka na, 'di ba? Hindi naman. It will take some time and kailangan gustuhin mo rin talaga. Okay? Kasi confidence po is a skill and you can earn it. Anyone can learn it. 'Di ba? Kahit sino po, kaya pag-aralan po yan. Okay? And next po natin, ayun po, pakita ko po sa inyo, no? Sabi po dito, once you believe in yourself, others will follow. Ito po, no, naniwala po ako sa sarili ko na gusto ko mag-sapphire, gusto ko mag-rank up, di ba? Eh, syempre, may napaniwala din tayo na mag-sapphire ka kasi ang hirap po magsabi na, mens, mag-sapphire ka, tapos di ka na naman sapphire, no? Iba-ibang level, di ba? Si mentor, baka ibalik sa'yo, ikaw muna, mens. Di ba, kailangan, kung gusto natin yung bagay na pinapagawa natin sa downline natin, dapat talaga, it start with you, it start sa atin mismo. Kaya sabi nga po na sa isang training na narinig ko, kung gusto mo ng agila, kailangan ikaw muna. Kasi ang agila hindi po lumalapit sa maya, 'di ba? Ang agila kumakapit lang 'yan sa kapwa niya agila, 'di ba? Kasi minsan praying tayo ng praying, "Mins, wala pa kasi akong agila, Mins, hindi pa kasi ako binibigyan ng agila eh." Iba kasi tayo, hindi pa naman tayo agila, 'di ba? We should be the first agila. Alright? And of course, ayan nga po, no? Pangalawa po, no, sabi po dito, commitment. Patay po ako ng letter 2, ay letter 2, number 2C, commitment. Ayan, commitment. Oh, baka pag type lang hindi pa tayo makapag-commit, no? Ang commitment po, sobrang big word po talaga ito, no? How committed are you? 'Di ba? Kasi ikaw po ang makakapagsabi niyan. Kahit na minsan, tanungin ka ng mentor mo kung gaano mo kaseryoso gawin sa IOM Worldwide, still, ikaw pa rin po ang makakapag-determine yan sa sarili mo. Kasi po ang commitment, lumalabas yan pag mag-isa ka na lang. Pag wala kang naririnig na, "Kailangan Miss gawin mo 'to, kailangan." Madali kasi gawin yung isang bagay 'pag may nagsasabi. 'Di ba 'pag may mentor na, "Ganito Miss gagawin, ganito." Madali mag-follow. Pero paano kung ikaw na kailangan mo sundin yung sarili mo na ganito dapat ang gawin, 'di ba, sa negosyo. 'Di ba minsan puwedeng low, moderate, high. Kaya I really appreciate yung mga tao po na ano 'no, mga part-time pero grabe po ang commitment level. 'No? Talagang all in. May mga gano'n po. Ang commitment po hindi naman po siya kailangan kasi na talagang full-time ka tapos mag-commit ka. Ang dami nga pong full-time na kilala ko, fulling time man. 'Di ba, hindi naman talaga nagfu-full-time ng seryoso, 'di ba? So, alam mo yun, marami pa nga po akong kilalang part-time na grabe po ang committed. 'Pag sinabi talaga sa I am talaga, 'no? So, there's always a way kasi if you're committed. And alam niyo po ang commitment, na-attract po talaga niya ng success. 'Di ba? And kung gusto mo maging committed, means sa negosyo na ginagawa natin, ito lang naman kailangan mong iwasan. Ito lang. Una-una, excuses. Oo. Pero again, sorry po, no? Ang dami talaga tayong mga excuses sa life. And somehow, most of the excuses na meron ka, that's all valid. Okay, pangunahan ko na yan. Lahat po yan valid, lalo na pag may mga members ako sinasabi, "Mens, di ako naka-attend training, asawa ko, mens, yung anak ko, mens, yung tindahan ko, mens, yung katawan ko, mens, yung lahat na," di ba? And that's valid. Siyempre, tatay mo yan, siyempre, asawa mo yan, siyempre, anak mo yan. Pero yun nga, doon nakabase, yung committed level mo. Di ba? Kasi minsan, yung mga taong deepest why pa natin, sila pa yung magiging excuses po natin. Di ba? Sa club, yung may members ako, tinanong ko, bakit mo ginagawa sa IAM? Kasi minsan, para po sa nanay ko. Pero minsan din, kaya wala siya sa training dahil din sa nanay niya. Parang, paano ba yan? Hindi siya align, di ba? And pangalawa po is yung laziness. Minsan kahit gusto na natin gawin yung isang bagay, pero tinatamad ka. Yun lang naman talaga ang kalaban. Alam mo, minsan magpo-post na lang, mag-ano na lang, kakatamad, parang mamaya na lang, mamaya na lang. Yun po, ang kailangan iwasan. Yun lang, meds. Yung excuses and laziness. Kasi, again, sabi nga po, there's always a way if you're committed. Okay? So, lastly po natin is yung consistency. Last 3C na po itong mga mentors. No? Consistency is very important talaga in our business or in any case naman in our life. Lalo na kung may gusto kang i-goal, kung may gusto kang i-target or anything, di ba? Kung consistent lang kasi ang pag-uusapan, ito na po, hindi ito na po talaga nakabase lahat. Okay?
Sabi nga po dito, consistency is what transforms average into excellence. Alam niyo po before mga mentors, no? Nung nag-start po ako sa I Am Worldwide, nag-full-time po ako year 2023. Ayan po talaga yung mga moment na hindi talaga ako marunong magsalita, talagang stutter ang voice ko, nanginginig-nginig pa nga ako pag pinapa-host po ako ng mentor ko. Tapos first time ko naghawak sa mic, talaga nanginginig pa yung kamay ko. Yung may mga ganun po ako instances kasi nga first time, hindi bago ka pa lang talaga. Pero alam mo yan, pagka consistency, day by day mo siyang ginagawa, no? Talagang papunta ka dun sa not just the average point, no? Makakapunta ka pala talaga dun sa part ng pagiging excellent. 'Di ba? Kasi alam niyo po dito, marami namang magaling pero hindi consistent kaya hanggang doon na lang eh. Pero alam niyo po yung iba na hindi ganun gagaling pero consistent, grabe po talaga. Mas nagiging ano pa. You know what I mean, 'di ba? May mga ganun po, no? Kasi sabi nga po dito, it's not about intensity, it's about consistency. Baka ngayon ang dami mong talk, 'di ba? 10 talk, patok ka sa mentor mo, 20, 40. Pero ang next talk, next year na pala. Wala na. Intense ka, no? Sobrang intense mo. Pero ang kasunod, next na ulit, next life na. Di ba? Kaya next year ka pa. So, hindi kasi siya ganun eh. Alam mo, it's better na pa isa-isang talk everyday kung yun ang kaya mo talaga, no? Basta mai-consistent mo siya. Okay? Kasi po para po ang consistency, para po siyang nagpapakulo ka ng mainit na tubig. I know you heard already the, ano, no, the story na pag nagpapakulo ka ng tubig na mainit, alam mo yun, pagka ikaw patay sindi ka ng kalan, ng apoy, pag patay sindi ka ng apoy, hindi ka talaga makakapagpakulo ng tubig. Try mo, may experiment ka. Kaso baka pagalit na ka ng asawa mo, kaya ng nanay mo, patay bukas ka ng kalan, di ba? Hindi ka makakapagpakulo. Pero what if, alam mo po, yung kahit mahinang apoy, pero talagang tuloy-tuloy yan. Talagang magpapakulo ka ng tubig. Di ba? And ganun lang din po ang consistency sa negosyo natin. Makakapag-reach tayo ng momentum as long as tuloy-tuloy, as long as consistent po tayo sa ginagawa natin. Hindi kailangan men sobrang intense ka ngayon, tapos later on, wala ka na. Di ba? Grabe naman yan. 'Di ba? So, wag din tayo na ano lang 'no, singit ko lang na dahil mo ipapasok tapos iiwan mo lang din naman. Ginawa mong orphanage yung mentor mo, 'di ba? Nag-recruit ka ng sobrang dami tapos iniwan mo lang sa upline mo. Kawawa naman si upline, 'di ba? So, ano mo si IOM Worldwide as a, ano talaga, your agent of hope here na i-guide mo sila, not just makapagpapiin lang, 'di ba? I-guide mo din sila doing the business. Ang ganda nga ngayon, leverage ka na sa mentor mo, oh. Papapasukin mo na lang sa mga gatherings nyo, 'di ba? Kung bago ka pa lang, you don't need to explain everything. Hindi mo kailangan mag-training ka agad, no? Lalo na kung bago ka pa lang, inaaral mo pa lang din 'to, no? Just keep connected sa grupo mo. Okay? And of course, mga mentor, sabi po dito, when the time is right, the Lord will make it happen. Talagang si Lord na po nagsabi niyan. Sa Isaiah 60 verse 22 po yan. Wala na talagang question dyan. Pero a quick reminder only na sabi po dito, it's not enough to be in the right place at the right time. You have to be the right person in the right place at the right time. Kasi baka we're praying na, ay, hindi ko pa kasi timing, no? Or somehow, ganyan. Pero baka kasi si Lord, tinitignan niya rin kung ano na, tamang person na ba tayo to handle the blessing. Kasi totoo po yun, no, na pagka hindi natin ma-handle ang blessing, we will lose. Sayang. Okay, baka pray tayo ng pray ng mga leaders, sa mga pay-in, sa madami, pero baka kasi pag binigay ni Lord, magpanik ka, tapos di mo alam gagawin mo, wala din sila. Okay, kaya habang ngayon mga mentors na talagang you're preparing pa, di ba? Nasa waiting season pa tayo lahat. I-prepare mo yung sarili mo na talagang ikaw mismo, gawin mo yung best mo para maging tamang tao ka. Okay, so nandiyan pa po ba kayo, no? Quick na lang po, napadaanan ko lang to, no? Kasi syempre, ito po gusto ko din po ma-share po sa inyo, no? Actually, dati ko po slide po ito, no? Pero share ko na lang din po, Mentor si Carna. Kaya pa po, no? 15 minutes, pwede pa po? 15 minutes and 2 hours na lang. Ay, sharing lang, ayan. Ito po, para at least, syempre, hindi po puro ganda ang ano ko, ayan. So, closing the deal, konti lang naman itong mga mentors, no? At least a short tip, di ba? Kasi, for sure, ang prospecting, anywhere is a prospect. Kahit sino, pwede ka makapag-prospect. Galingan mo lang, wag ka mahiya, di ba? Maging confident ka lang. Makakakuha ka talaga. Diyos ko, kahit lumabas ka nga lang sa palengke, ang daming prospect, di ba? O kaya sa online, panay ka scroll, ang daming active dyan, prospect na yun. Tapos percentan, tapos ano, ito na closing the deal. Dito kasi medyo critical po, no? Kaya konti share ko lang po sa inyo. Kasi nung nag-closing the deal po ako before, sobrang ito po ang pinakayokong closing the deal na
sanay din kasi ako, nasanay ako sa mentor ko na ako magpe-present, siya magko-close ng deal. Eh dumating po ang moment na sobrang na-busy siya, hindi ko talaga mahagilap. Ngayon, yung kausap ko, after ko mag-present, wala na ako masabi. Ganun na lang, ang ganda po, no? Mm. Ang ganda. Totoo yun, yung parang wala ka na, hindi mo na alam kasunod. And closing na deal, ito po ang pinaka-critical na ano sa pag ano natin sa sales, no? Huwag kang basta-basta mag So, lalo na po no kapag executive package, no? Somehow you need to learn, no? Kagaya po ng ilan po na to, no? Ilan pa lang po ito sa mga na-close deal natin na nag-pay in ng executive like Jade. Okay, so grabe po yan kasi syempre kanya-kanyang mga perceptions po yan sa life, no? Pero at the end of the day, ito po yung mga closing ko na hindi ko na kinailangan ng mentor. Hindi naman sa nagiging nagmamarunong tayo, nagmamagaling. Pero alam mo, sinubukan ko na kaya ko dapat to na syempre negosyo mo to, kailangan marunong ka. 'Di ba? E paano kung mag-asawa yung mentor mo, 'di ba? Paano ka na? So kailangan talaga marunong tayo, no? So kagaya po nito, no, sample po OTS. Ayan. May OTS po tayo na either sa online, alam niyo po yung after ng presentation, saan daw siya magbabayad. Dapat alam mo yun, yung mga ganun, di ba? Kasi babayaran mo na kaagad. Magbayad na dapat talaga agad. That's the goal naman talaga, mag-OTS on the spot. Di ba? Kasi minsan, pagka hindi na on the spot, ang hirap na yung follow up, lalo na kung hindi ko pa marunong follow up, patay. Di ba? So, kailangan, di ba, ang goal, mag-OTS, no? Ito po, of, ano to, sa Jade Online. After namin mag-present. Tapos ito naman po, yung sa offline after na presentation, hindi ko in-expect na may pera pala siya. So, nagustuhan lahat ng objection, no, na clear, nagbayad. Sa Bicol po ito. So, ayun po, no, huwag ka mahiya kumuha ng pera. Minsan kasi parang na-intimidate tayo na wala, bibigay sa akin yung pera, no? Okay lang yun, hindi mo naman ibubulsa. Makakahiya pag ibubulsa natin, di ba? Pero pag hindi mo naman ibubulsa, eh, dediretso mo naman sa office, di ba? Eh, tama ba? I-deposit yan, di ba? So, huwag ka mahiya. Nakunin yung pera nila. O sige po, akin na, bilangin natin kung kasya yan pang Jade. Kasi, pa-process natin yan kaagad ng, sa ganun, position natin yung account mo. Ganyan. So, minsan kasi parang aloof ka maghawak ng pera, no? Hawakan mo lang. Okay, negosyante ka dito, di ba, mens? And of course, ito po is sa office, di ba, yung mga ganyan, bibili lang dapat siya isang box, tapos, datok lang, na sulatan pabaliktad, no? If ever, maganda rin po yun, no? Para kung wala ka pong gadgets pa and all, pwede po sulatan mo, no? Kasi po ito, sinulatan ko lang po siya kasi nagmamadali. Bibili lang talaga siya ng isang box at try daw niya. Tapos sinulatan ko lang po, no? Tapos yun, nag-member siya Jade package. Tapos credit card naman ng pera ang bayad niya. Kasi wala daw siyang cash, yan. Pero nakita ko may alahas, eh, di ba? Huwag mo kung ano. Di ba? So, may credit card pala, di ba? So, ayun, pwede yun, di ba? Kailangan mo lang talaga ungkatin. So, paano ba kasi yan, men? So, ganito po siya. Una-una, syempre, kapag nagko-close ka ng deal, dapat again, dito nawawala, confident ka. Imagine mo, nagpo-push ka na magbabayad na siya, tapos bigla kang mahihiya ka pa. No, hindi pwede. Pag hindi ka confident, mas lalong hindi confident yung client mo. Minsan, ang client natin, nakabase sila sa lakas ng loob, dun sa lakas ng loob mo. Di ba? Lalakas yung loob nila pag malakas din yung loob mo. Kaya dapat lakasan mo talaga yung loob mo kahit minsan parang nakakabahan ka pa, ganyan. Normal naman yan. Hindi ko naman sinabing huwag kang maging kabato. Ay, grabe yung kulog. Ayan, di ba? Hindi ko naman sinabing maging ano ka, taong ano ka na. Pero kailangan mo i-cover up yung kaba mo, no, ng confidence. So, paano po yan ma-cover up? Lagi ka lang mag-smile. Okay, lumabatiin po ko ng smile. Di ba? Wait lang po, ayan. Pa-close ko lang yung bintana kasi talagang Ayan. So, patingin po ako ng smile ng Team Steadfast. Ayan. Kahit walang toothbrush, okay lang po yan. Oo, yan. Di ba? Ang gaganda na ng smile. No? Imagine mo, nagko-close ka ng deal, ganyan ka nakasmile. Kahit ako talaga siguro magpipiin ako kay Mentor Salvacion. Di ba? Yung kahit wala kang pang jade, sige na magpipiin ako dyan. Di ba? Try mo mag-smile kasi. Minsan kasi napaka-seryoso mo. Yung parang dahil magko-close ka ng deal, kailangan talaga. Hindi naman means. Kailangan lang talaga umiti ka. Eh, wag ka rin magpa-plastic na ngiti. Yung totoong ngiti talaga. Di ba? Yung kahit, di ba? Basta, practicein mo yan. Ngiti ka sa salamin. Minsan, alam mo ba yon? Pagka nasa somewhere lang, sa labas, ganyan. Ngingiti-ngiti lang ako.
Tapos pag may ngumiti sa akin, yun, naabutan kitang flyers pag ngumiti ka sa akin, di ba? Parang gano'n. Kasi minsan nakakahawa po yung ngiti, tama ba? Pag ngumiti ka, tapos may taong ngumiti sa'yo, tapos parang di mo alam, di mo naman siya kakilala, pero ngingiti na lang din siya kasi ngumiti ka, di ba? Ganun yung nature ng ngiti, nakakahawa siya. Di ba? It gives a positive vibes and all. So, sa pag-close deal, isa po ito sa effective way, no? And of course, yung excitement. Excited ka dapat. Yung excitement na hindi ka ma-excite kasi, uy, commission, 20 mil just for you, give me 5. Bonus na lang po yung bonus. Again, magkakagano ka naman talaga, literal. Makukuha mo naman talaga yan. Pero yung excitement, kailangan yung mind mo, ma-turn siya dun sa excitement, dun para sa tao. Naku, si ate, pag natulungan ko to, pag ito, nagkaroon talaga ng ano, di ba? O kaya pag ito, excite ako, pagka ito, yung sakit niya, gumaling, di ba? Doon ka ma-excite. Oo, tanggalin minsan natin yung excitement pagka-commission. Dati ganun, excited din ako talaga. Okay, okay lang yan kung na-excite ka sa commission, di ba? Yung isa na lang, just for you ka na. Talaga, excitement talaga ang feel mo niyan. Pero somehow, kailangan mo pa din siya i-focus doon sa client mo na excited ka for her, for him, na siya man ang mababago ang buhay. Di ba? And through you, di ba? Dahil sa'yo, nabago yung life niya, doon ka ma-excite. Kaya yung excitement with the heart, ito yun, hindi mo malilin lang si Lord, di ba? Hindi man namin ikaw makita ng client mo, pero yung heart mo, hindi ka man makakapagpalin lang kay Lord. Di ba? God knows your heart, di ba? While closing a deal, kung ano yung nasa puso mo. So, bottom line, you must have confidence with the smile and excitement with the heart. Again, mas baunin mo lang itong mga to. Minsan kahit pamali-mali ka pa na sabihin mo. Pero pag may mga ganitong skills sa confidence, sa ngiti mo, sa excitement mo, sa yung heart mo, tama, di ba? Madali man naman pang close ang deal. Di ba? So again, ito po no, big impact kapag gusto mo makapag-executive kung ikaw executive ka. Okay? So type 1 po ako dito sa mga na-executive or Jade. Type 2 po ako sa mga naka-associate, no? Kasi baka sabihin mo, ay ako associate, kaya pala hindi ako nakakapag-executive. Ay naku, hindi po. May kakilala po ako dito. Associate package lang po siya. Pero nakakapagpa-G talaga siya. More than executive talaga, yung mga napapapiin niya. Why? Kasi po, ang ginagamit niya, syempre, yung sarili niya na, nako tita, alam mo kung ako may pang pay-in lang ako ni Jade, magji-Jade talaga ako. Pero ikaw, you're so blessed, may pang Jade ka na, i-jade mo na yan kasi alam mo yun, ang daming nawala sa akin since hindi ako naka-jade. So alam mo yun, nafe-feel ng client yung heart niya na totoong gusto niya lang tumulong, hindi niya nakikita yung mawawala sa kanya. 'Di ba? So yun po no, kaya wag hindi rin po excuse na associate ka, hindi ka makapag-executive. Nako, hindi po 'yan, no? And ayun po kapag ka kasi advantage lang kapag naka-jade account ka or executive. Kagaya ko po naka-executive ako, naka-jade. Nakakapagpa-jade ako kasi syempre, alam mo yun, naka-jade ako eh. 'Di ba? Ikaw di ka mag-judge. Yung client mo, minsan tatanungin ka, ikaw ba, anong package mo? 'Di ba? Malakas ang loob mo na hindi ka kailangan magsinungaling, magawa-gawa ka ng kwento, no? So, you just need to be true, okay? And then, tutulungan versus kokomisyonan. And again, i-master mo yung business com plan, yung IBP. Lahat ng packages natin, may advantages yan, tsaka disadvantage. Simula po nang na-master po natin yan. Talagang, alam mo yun, from time to time, ang gusto mo, di ba, alamin mo kung ano yung ano niya. So, pag sinabi niya silver, may advantage yun na, syempre, mura lang po yun, pero wala po yung just for you. May pang-give me 5 ka po doon, pero wala yung just for you. Pag gusto niya naman ng gold, pwede naman po yan, pero again, sayang naman kung makakapag-budget ka, wala yung 300,000 mga ganyan. May advantage din doon, syempre, may just for you ka na any four na packages, may 60,000 ka. Pero again, sayang, maglilimit ka sa 60,000, yung mga ganong mga meds. Kailangan mo siya i-master para at least, kapag ka nag-explain ka sa client mo, hindi ka mukhang nagbebenta. Ang dating sa'yo, magmumukha ka lang consultant. Kasi you're just giving information, tapos sila pa rin magde-decide. Di ba? Yung ilalatag mo lang sa kanila, then sila mag-decide. Tatanungin mo lang, okay? And then more knowledge, kagaya po nito, congratulations po sa mga naka-attend, nagte-training ka pa rin, di ba? Kahit marunong ka na. Ito po, hindi ko naman sinabi na talaga ito na yun, di ba? Pero again, it's all about experience. Di ba? Kasi po, baliwala po ng lahat ng to
Balewala po ng ganda ng speaker kung hindi mo naman i-apply yung sinabi ng speakers. Oh, kailangan talaga experience. Kahit sa mga closing the deal mo na simula mali-mali, tas hindi okay lang yun. Yun nga maganda experience kasi next time alam mo na. 'Di ba kaya ngayon pa lang magmali-mali ka na para at least sa susunod pagka may mga lalaki ka ng client, di ka na mali-mali. 'Di ba? So ngayon pag-practicean mo yung mga kapatid mo, mga pinsan mo, lahat ng mga negative sa life mo, i-closing mo. Pagkatapos mo presenta, i-closing mo. Kasi magugulat ka na lang yung negative na pa yes mo. 'Di ba? Ibig sabihin, you're effective closer. 'Di ba? So, yung mga negative, sampulan mo lang. Na, alam mo naman eh, kumbaga, wala nang kaso. Alam ko sis, ayaw mo naman na talaga nito eh. Tignan mo lang, di ba? Tapos biglang, ang galing na ano mo siya, di ba? Yung parang nasagot mo lahat ng mga questions niya o na-closing mo, di ba? So, ibig sabihin, talagang malupit ka, di ba? And then, ayan po, na sample words po ito. Mga mentors, you don't need to memorize all of this word by word. No. Ito po is ano lang, bottom line, do not be afraid to ask. Yun lang yun. Okay, ganito po ang sample niyan. Na usually, ito kasi before, takot ako magtanong. Di ba yung parang ano ka eh, ano pong mode of payment niyo, di ba? Parang ano ko pa, di ba? So, pagka nasa business tayo mga mentors, huwag ka matakot magtatanong. Kailangan mo talaga magtanong dito. So, ganito po ang sample. After the presentation, ganda po, no? Anong package po yung nagustuhan nyo? Ayan yung word before na hindi ko matanong. Yung anong package po yung nagustuhan nyo? Kasi parang nahiya ako. Parang, lo, ba't ko tatanungin? Eh, kailangan yung closing nga eh. Diba? Anong package po yung nagustuhan nyo? Minsan, sasabihin niya, Jade. Okay? Sasabihin mo, tama po kayo dyan. Halos lahat yan po yung nagustuhan. Tanungin mo ulit. Huwag ka mag-end sa doldok na wala nang sagot na aanin si client mo. Sa tanong mo na agad siya, sa tingin niyo po ba kaya niyo po ang Jade or saan niyo po kukunin if ever? Oh, yung ano mo din, syempre yung pagtatanong mo, wag ka din maangas, yung parang, kaya mo ba ang Jade? Saan mo kukunin ang Jade? Di ba? Yung just be genuine para at least mahalongkat mo kung ano yung information na meron siya. Or along the way, masasabi niya naman yan sa'yo para alam mo yung source niya. Di ba? Kasi po minsan, ganito, sasabihin nila, may makukuha ang pera, bibenta ng lote, o kaya yung savings or anything. So, sasabihin mo siya, kapag meron siyang pera, ay, Tita Michelle, nice. Buti kayo, may alam ko yung pagkukunan. Yun po kasing iba, kagaya ko, wala eh. 'Di ba? O kaya minsan, alam mo yun, ang dami gusto ng jade pero walang pang jade. Sasabihin nila, wala nga eh, wala nga akong pang jade talaga eh. Ganyan. So, sasabihin mo, kung parehas naman kayo na before, ako, yung mga gantong words ko, no, parehas pala tayo, kaya naintindihan ko kayo dyan. Anyways, if ever hindi jade, anong package yung sa tingin yung kaya nyo na lang for now? 'Di ba? Para at least aware ka sa mga hulugan niya. Kasi nagustuhan niya, imagine mo, nagustuhan niya ng jade. Pero hindi niya kaya ang jade eh. Gets mo, wag mo ipilit ng ipilit ang hindi niya kaya. Kailangan alam mo kung ano yung next na meron siya. Minsan sasabihin niya, meron ako dito, pang gold lang. Pero gusto ko ng jade eh. So ngayon, at least alam mo kung paano mailalabas yung pang gold niya. 'Di ba? Kasi minsan, sobrang push ko dati sa jade. Hanggang wala na, hindi na nag-pay in tuloy, hindi na nagpakita. Nawala tuloy, 'di ba? Kasi pilit ng pilit, hindi nga kaya, 'di ba? So, i-normalize natin mga mentors ang hindi lahat talaga ay afford ng jade. Pero kung may mga means, 'di ba? Yun na ang importante sa pagko-close ng deal na pag nagtatanong ka, nalalaman mo yung tamang impormasyon, 'di ba? Na mag-end up dun sa bayaran talaga, 'di ba? Next thing natin, push and pull. Okay, wag ka push ng push. Kasi pag push ka ng push, mukha kang pusher. Ay, ano ka talaga. So, kailangan, sabihin mo, oh, ay, okay lang yan, tita, ha, any package. Huwag ka mag-pressure kasi importante naman, makatry ka ng products natin, lalo na yung barley. Lalo na kung may sakit siya. Yun ang pinaka-ipunteriya mo sa kanya, yung barley. And then, maka-avail kayo ng discount lifetime, although, sayang lang talaga yung 50,000 worth ng products sa free sa Jade. Pansin niyo po yung push and pull. Sample words lang po ito. So, parang, um, diba to? One step backward, two steps forward. One step backward, two step forward. Bigla kang magpo-forward ng something, no? Na, as in, push and pull siya mga friends eh. It's magiging ano mo siya eh. Magiging habit mo to pag lagi mo siyang ginagawa. Yung hindi ka mapilit.
Kasi minsan pilit ka, may mga ganun na naririnig ako sa mga members yung pilit. 'Di ba? Kasi minsan ayaw na nga ng taong binibentahan mo siya eh. Just be, ano, maging consultant ka lang sa kanya na maging parang advisor ang dating mo sa kanya, hindi ka mag-sell ng mag-sell. Okay lang ba? Yung, ay, naku sis, maganda talaga yan, ganyan, oo. Pero kung hindi mo ano ngayon, ikaw bahala, pero sayang kasi yan, ang posisyon sana kita kaagad. 'Di ba? Alam mo yung ganun. Sige, kaya ikaw bahala kung hindi mo pa feel ngayon, pero sayang, ang dami ko sanang i-ano this week, mga ilang members din yun ipoposisyon sana kita muna para masalo mo yun. Pero kung hindi mo pa naman feel ngayon, edi ikaw bang mag-decide. Pero sayang talaga. Alam mo yung malakas siya makaano, intriga. 'Di ba? Yung mag-intriga ka muna. Intrigahin mo yung client mo, 'di ba? Para siya mismo magsabi na, sige na nga, parang siya yung makakapagpa-realize sa sarili niya. 'Di ba? Na hindi mo na kailangan ng any words kasi sa sinabi mo pa lang na push and pull, sa sarili niya marirealize niya yung dapat niyang gawin. Okay, and then lastly, ito po, no? Show the support, lalo na kung gusto natin na ma-executive yung client natin, kailangan talaga ma-feel nila sa atin, so magsusupport ka, hindi yung magpapapayin ka lang. Kasi minsan yun na nafe-feel din nila, baka papainin mo lang ako, tapos wala ka, di ba, yung mga ganyan, tapos di ka na maano. So, pakita mo yun sa kanila, na talagang tutulong ka kapag ka into business din naman sila, lalo na, ano. So, sasabihin mo sa kanya, ganito po yung mga words ko, minsan, no, basta habang bago ka palang tita, i-allow mo ako na mag-present sa mga presentation, ganyan, para mabilis ka maka-ROI. Ako magtutok sa mga invites mo habang naaral mo pa yung business. So, let's say, mag-jade ka, di ba ngayon? Makaapat lang tayo na jade, may 300K ka na kaagad nun. Basta, ako muna mag-explain sa kanila, wala ka ibang gagawin, i-invite mo lang muna kasi bago ka pa naman. Di ba? So, lalo na kung ginalagan mo mag-talk, di ba? Mafe-feel nila na, talaga ba? Sige, ikaw na. Minsan kasi isa yun sa mga objection nila. Ikaw kasi magaling ka na magsalita. Ako kasi hindi. Eh, yun nga ang maganda, tita. Kasi ako muna magsasalita para sa'yo. Hindi ka muna magsasalita. Di ba? Yung mga objection nila, gamitin mo yun as a way na maging solution. Di ba? Hindi ibig sabihin na ino-object ko or sinasabi nila na kung ano-ano, eh, ayaw na nila. They just need more information coming from you na, alam mo yun, masolve yung ino-object nila. Okay, gusto naman nila yan. Kailangan mo lang talaga sagot ng maayos. Okay, mga mentors, so I hope you are learning. Again, you must have the confidence with a smile and excitement with the heart. Again, di kailangan perfect ka kaagad, hindi kailangan sobrang galing mo kaagad, di ba? Step by step, di ba? Step by the step para sumakses nga ni. So, ayan, again, mga mentors, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. It's faith and action pa rin po, mga mentors, no? I know si Lord, sobrang bait niya sa atin. Talagang whatever we ask in prayer, bibigay niya yan. Pero si Lord, tinitignan niya rin kung talagang deserving tayo. Tas yung mga pinagpipray natin, eh, ginagawan din natin ng action. Kasi kung hindi, malabo din, 'di ba? So, kailangan ipakita natin kay Lord na we are deserving sa mga pinagpipray natin para hindi matagalan si Lord na ibigay din 'yun, 'di ba? Kasi si Lord talagang sufficient God, lahat ibibigay niya sa atin more than pa sa inihiling natin, mga men. So, ayan, I think yun lang po, mga mentors, no? To God be all the glory. Once again, I Mentor Grace, proud agent of hope, and I am worldwide. Thank you so much, Team Steadfast, Mentor Sicar, and to all top mentors here. And back to our host, Mentor Kim. Ayun na nga.